Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banal hapag ng Panginoon at upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka't ipinagdaranghal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang iyong away aming maranasan at ipagkaloob mo ikaw ay aming wagas mapaglingkuran sa pamamagitan ni Jesus
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, itinuturo sa ating walang kakamtang awa ang sino mang hindi nahabag sa kapwa. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Ang puot at pagngingit-ngit ay dapat ding kamuhian. Ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao, at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang. At pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabog sa iyong kapwa, paano mo ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dili-dilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kaniyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habang.
banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yang taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng langit at lupa, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya. Gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo na tayo ay sa Panginoon, mabuhay man o mamatay. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay, sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, sa pamamagitan ng isang talinhaga, ay tinuturo ni Jesus na ang ating pagpapatawad ay dapat na walang hangganan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya,
Panginoon, makilang kung patatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin, makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa dito. Sapagkat ang pag-ari ng Diyos ay katulad dito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang din nila sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyong lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya ipinatawad ng kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo siya ng isa sa kanyang kapwa-lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinabi at sinakal sa baywika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Sunday po. Okay, pakibati mga tabi natin. Happy Sunday. Sila po'y ating hitian. Happy Sunday po sa ating lahat. Okay. Marahil o kayo nagtataka, bakit napakarami ata nagsimba ngayon? Overflowing. At dito kasama ho natin ngayon yung mga Girl Scout ng San Juan Elementary School. Tayo nga yung mga Girl Scout. Okay, tayo yung mga Girl Scout. Okay, palakpakan po natin ang mga Girl Scout ng ating pong San Juan Elementary School, kasama kanilang mga magulang at mga teachers. Okay? Upo na mga bata. Tanong, ano yung gustong-gusto nating ibigay, pero may pagkakataong ayaw nating tanggapin? Ano yung gustong-gusto nating ibigay, pero may pagkakataon ayaw nating tanggapin? Sagot. Anong gusto niyo? Multiple choice? Ano yon? Pagtatama. Correction. Di ba napakatalas ng ating mga mata sa pagkakamali ng iba, kaya itinatama natin sila. Pero pag tayo ang nagkamali at itinatama, pakialam mo. Gusto nating nagtatama tayo, pero ayaw nating tayo ay itinatama. Tanong, ano naman yung gustong-gusto nating tanggapin, pero ayaw naman nating ibigay? Yung kanina, gusto nating ibigay, pero ayaw nating tanggapin. Pero ngayon, ano yung gusto nating tanggapin, pero may pagkakataong ayaw nating ibigay? Sagot, pagpapatawad. Gusto nating pag tayo nagkasala, nagkamali, patawarin tayo. Pero pag ibang tao ang nagkamali, lintik lang ang walang ganti. Ayaw nating magpatawad. Mga kapatid,
Sa napakahabang kasaysayan ng sangkatauhan, mula nang pumasok ang kasalanan, nandun parati yung hindi pagkakaunawaan. Nandun parati yung nagkakasakitan ang tao. Kaya sa lumang tipan, si Lamek, anak po ni Cain, ay minsan sinabi sa aklat ng Henesis, pumatay ako ng tao dahil ako ay sinugatan. Pumatay ako ng tao dahil ako ay sinugatan. Kaya ganun yung parang pamamaraan nung sinaunang panahon. Pero ito ay unti-unting medyo binago. Kaya lumabas yung rule nila na mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kung ano yung ginawa sa'yo, lamang ang dapat mong ibigay. Kung sinampal ka sa pisngi, sa kaliwa, sampalin mo rin sa kaliwa. Pero hanggang doon na lamang. At bakit yung pinayagan? Upang maiwasan ang gantihan. Kasi kapag sumobra ka doon sa ginawa, ay gaganti iyan. Pero kailan matatapos yun? At ito yung pinapaalala sa atin sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Sirach, na para makawakas na naman ganitong pangyayari sa buhay ng tao, kinakailangan yung pagkapatawad. Kinakailangan yung pagkapatawad. At ito rin mga kapatid ang siyang pinapaalala sa atin ng Panginoon sa ating Ebanghelyo. Nagtanong si Pedro sa ating Panginoon, Panginoon, makailang ulit kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit nagkakasala sa akin. Makapito po ba? Alam ito si Pedro pabida. Pabida siya. Bakit po? Kasi, noong panahon ng Panginoon, ang turo ng mga rabay o ng mga guro, ganito. Kapag nagkasala kapatid mo, patawarin mo. Pag nagkasala ulit, patawarin mo. Pag nagkasala ulit, patawarin mo. So ilang beses na yon? Ilang beses? 3. Yung pang-apat kasi, dapat ay parusahan na yan. So yun yung turo, hanggang 3. Pang-apat, may parusa ng dapat. Pero ginawa ni Pedro, dahil nga bibo, dinoble. Ginawang 6 plus 1. Kasi sa mga Hudyo, yung bilang na 7 ay kabuuan. Kaya ang tanong niya ay, makapito po ba? Okay na po ba iyon? Pero nasabi ng Panginoon, di ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Ibig sabihin, unlimited. Walang hanggan. Tayo, mahilig tayo sa mga unlimited. Unlimited na kainan, unlimited na inuman, may dala pang supot, unlimited na nga, may pasyaron pa. Pero ang ayaw yata nating unlimited ay yung pagpapatawad. Doon sa talinhaga, sabi nga, nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat nahabag ka sa akin? Biruin niyo po, 10 milyon yung pinatawad na utang. Ba, malaking halaga iyon. Kaya ba, pwede nyo bang patawarin yung ganong kalaking utang? 10 milyon. Sabi, napakahirap. Pero yung ginawa ng hari. Kaya siguro tubang-tuwa yung alipin dahil pinatawad siya sa kanyang pagkakautang. Nagkataon. Nakasalubong siya ng isang kapwa niya na alipin na may utang na 500. Katulad niya, nanikluho dito at nakiusap na bigyan pa ng panahon para mabayaran pero hindi siya pumayag. Kaya nung ginawa, pinakulong niya hanggang sa ito ay makabayad. Yun po kasi yung paraan ng may mga nagkakautang para makuha nila yung parang justice. Dahil di ka makabayad, ipakukulong na lang kita hanggang sa makabayad ka sa iyong pagkakautang. Ganda yun, di ba? O kung sino may utang sa inyo, ipakulong nyo kagad. Ipabarangay ninyo ng matuto. Idemanda ninyo.
Hindi. Ganon kasi pamamaraan noon nung panahon ng Panginoon. Ang salaysam doon pahiwatig ay, pinatawad kita, hindi ba dapat ikaw ay nagpatawad din? Kung ikukumpara mo yung 10 milyon sa 500, napakaliit doon, pero bakit hindi mo pa nakuhang patawarin? Dalawang bagay po nais yung pagtuunan natin ng pansin ngayong linggo sa ating pong pagninilay. Una, itong katotohanan. At anong katotohanan? Ng Diyos lamang ang kayang magpatawad. Ang Diyos lamang ang kayang magpatawad. Kung gano'n naman pala, pwede yung palang hindi magpatawad. Hindi. Totoo, mahirap magpatawad. Kung tatarin ko po kayo, meron ba kayong tao na hindi pa pinatatawad? O kung meron nakasakit sa atin, siguro napakahabang panahon bago pa natin napatawad. Alam nyo, sa pagkapatawad, sabi ko nga, gustong-gusto nating matanggap, pero ayaw nating ibigay. Si Pedro, ang tanong, makapito po ba? Pero sa atin, in reality, hindi 7. Minsan hanggang 3 lang. Bakit? Okay. Nagkasala. Okay. Patatawarin kita. Umulit pa. Sige, patatawarin ka kita. Pero subukan mong ulitin mo pa. Subukan mong ulitin mo pa. Nagkasala ulit. Aba, sobra na ata yan. Tigil na. Stop. Minsan, hanggang doon lang tayo. Kasi pakiwari natin, abay, sobra na ata ito. Mga kapatid, ang Diyos lamang ang kayang magpatawad. Pero nung pinapahiwatig nito sa atin, simple lang. Kung Diyos ang tanging may kaya magpatawad, eto, lumapit tayo sa Kanya. Dumulog tayo sa Kanya. Pagdasal tayo, Panginoon, ang hirap po talaga magpatawad. Masakit po kasi. Nasaktan ang pamilya ko, nasaktan ako. Napakahirap po talaga magpatawad. Kaya Panginoon, pinakikiusap ko sa iyo, kunin mo na. Kunin mo na. Sino? Hindi. Kunin mo na. Alisin mo na yung galit sa aking puso. Alisin mo na po yung sama ng loob ko. Alisin mo na po yung hinanakit ko sa aking puso. Ang Diyos lamang kaya magpatawad. Kaya humingi tayo ng biyaya mula sa Diyos na alisin ang lahat ng iyan. Galit, puot, sama ng loob sa ating mga puso upang matuto tayong magpatawad. Alisin. Mahirap pagpatawad, kaya dasal natin sa Panginoon ay alisin ang lahat ng ito. Yung pangalawa, ito. To forgive is a choice. Piliin nating magpatawad. Piliin nating magpatawad. Mahalaga po ito. Bakit? Yung pinipili nating magpatawad. Kasi nga po, kung bakit ito mahalaga, ang gawin natin, may nagkasala sa iyo, hindi mo patatawarin. Anong dahilan?
hindi siya lumalapit para humingi ng tawad. Hindi siya lumalapit para mag-sorry. Hindi siya lumalapit para umamin na siya ay nagkasala. Paano natin, kaya ang tanong natin, paano natin patatawarin ng isang tao kung hindi naman siya humihingi ng tawad? Paano natin patatawarin isang tao kung hindi naman siya nagsosorry sa atin? Di ba yun ang madalas tanong natin sa ating sarili? Tanong natin sa ating sa pamilya natin, paano natin siya mapapatawad kung hindi naman siya humingi ng sorry? Paano nga ba? Kaya ang pagkapatawad ay choice. Hindi man siya humingi ng tawad. Hindi man siya mag-sorry. Pero pinipili nating patawarin siya. Naunawaan niyo po? Nagets niyo? Kasi yan ang madalas na hindran sa atin para magpatawad. Hindi naman kasi siya lumalapit. Hindi naman siya kasi umaamin na siya nagkasala. Kaya nga, forgiveness is a choice. Piliin natin na patawarin siya. Hindi man niya malaman na siya pinatawad na, pero pinili natin na magpatawad. Kahit hindi siya humingi ng sorry, kahit hindi siya lumapit, pinili nating patawarin siya. Alam niyo po, sa pagkapatawad, ito naman hindi para doon sa nagkasala kapag pinili natin magpatawad, kundi ito para sa atin. Yung pagpili natin na, sige, pinatawad ko na siya, ito'y para sa atin. Bakit ito para sa atin? Sapagkat pag pinili nating magpatawad, pinalalaya natin ang ating mga sarili saan? Sa galit, sa sama ng loob, sa hinakit, sa puot, sa kagustuhan na maghiganti. Doon natin pinalalaya ang ating mga sarili. Once na pinili nating patawarin ang isang tao na nagkasala o nakagawa ng pagkakamali sa atin, pinalalaya natin ang ating mga sarili. Ngayon, kung di natin pipiliing magpatawad, parating nakakunot ang noon natin. Parating magkasulubong ang kilay. Parating kumukulo ang dugo natin kapag nakikita natin yung taong iyon. Parating nabubuhay tayo sa nakaraan. Piliin nating magpatawad. We deserve to be happy. We do not deserve to live a miserable life. We deserve to be happy. At isa sa mga bagay na nagnanakaw sa atin para hindi maging masaya, kundi maging miserable, ay yung hindi natin pagkapatawad. Mga kapatid, sa dasal na Ama namin, sabi ni San Agustin, it is a terrifying petition. Terrifying petition. Ay, yung alin tinutukoy dito? Yung part na patawarin mo kami sa aming pagkakasala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Kung hirap tayong magpatawad, lumapit tayo sa Diyos na kaya magpatawad. At piliin natin parating magpatawad. Amen.
Sama-sama nating pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at inakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pamamakatao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Biret naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa 3 araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak, nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Sa amang mahabagin at papagpatawad, halina't sama-samang dumalangin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa simbahang binubuo ng mga banal at makasalanan, upang maging mabuting loob at laging handang magpatawad ang bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga naging biktima ng digmaan, lalo na sa Ukraine, upang hindi pagiganti, bagkus mawakasan at poot at karasan ang kanilang hangarin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga may suliraning pangkabuhayan, upang makatagpo sila ng pangunawa, pagtulong at paggabay sa mumunting pamayanang Kristiyano na kanilang kanabibilangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa ating pinag-isa ng sakramento ng binyag at pinagkasundo ng sakramento ng pagbabalik upang maging tagapagpatunay tayo ng nag-umapaw na pagmamahala ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga yumao, upang makamit nila ang kapatawarang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama naming maawain, dinggin ang aming panalangin. Likayin sa amin ng bagong pusong handang magpatawad sa pagkakamali ng aming kapwa sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mong paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isa nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ni magkabit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandang loob, kami yung binukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit ikaw ay aming tiniligdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang parang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kahit ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak, upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahahaya na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magpabalik sa wakas para hayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, na namoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin man ang kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay lagi nawang sumainyo. at sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin na umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo tayo at piliin parati na magpatawad. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.